Mga kababayan, eto mamaya na natin pag-usapan yan si Senator Bato. Pag-usapan muna natin itong si Marcoleta, mga kababayan, na umamin sa kanyang interview, ha? Eto pa lang si Marcoleta ay piling chairman pa rin ng BRC. Akalain nyo yung paglabas po nila ng kanilang minority report, mga kababayan, ay meron palang gustong palabasin. Meron palang gustong sabihin. May gusto palang patunayan itong si Marcoleta, mga ka-GPnatics. Alam nyo naman ngayon, di ba, pag minority, less priority. Di ba? Minority, less priority. Hindi sila makapagsalita. Kaya ang ginawa ni Marcoleta, ito, pakinggan natin, mga ka-GPnatics. Nawala si Marcoleta. Ito. At the start of the week, there was a back and forth at the Senate. That's over the probe on the flood control scandal by the Upper Chamber's Blue Ribbon Committee. We've heard from BRC Chair Senator Ping Lacson. Let's now hear from the other camp, the minority bloc, and former Blue Ribbon Committee Chair Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening, good evening. Papa Ronnie. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee, where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose. Parang nabibingi si Marcoleta. Hoy! Marcoleta! Ano ba naman yan? Sabi ni Pinky Web, di ba dapat yung inyong committee ay ibinibigay nyo muna or sinasubmit, di ba? Kailangan paunahin nyo muna yung majority. Okay, yung committee ng majority o mga kababayan or yung majority muna dapat ang maglabas ng kanilang Senate report. Hindi yung kayo agad-agad. 'Di ba? Tapos ngayon, ang gagawin daw dapat mangyari ay ipunta muna o iakyat muna sa plenary para basahin ito at doon magkakaroon ng amyenda. Kung ang inyong report, mga kababayan, ay gusto nyo na magdagdag, gusto nyo magbawas, ganoon. Hindi yung may sariling report. Inunahan yung report ng majority. Our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatangu-tangu lang. Mga kababayan, kahit anong sabihin mo, Marcoleta, mali pa rin, 'di ba? Yung paglabas mo ng committee report o paglabas yun ni Amy ng committee report na yan kasi wala na kayo sa majority. Tandaan nyo, 'di ba nasipa ka, Marcoleta? 'Di ba nasipa ka na bilang chairman ng Blue Ribbon? So kahit malate sila, mga kababayan, ng paglalabas, bilang isang respeto sa inyong organisasyon, sa inyo dyan, sa inyong institusyon, dapat, mga kababayan, ay antayin nyo muna. Diba? Kasi yun naman ang normal eh. Yun ang normal. Inaantay natin, mga kababayan, na mauna yung report ng majority at kung gusto mo, kailangan mapakinggan yan sa plenaryo. Pag napakinggan sa plenaryo, kung meron kang gustong tawag dito, baguhin, amyendahan. Diba? Ngayon makikipagdebate ka. Makikipagdebate kayo. Dagdagan nyo na ito, dagdagan nyo nan. Bawasan nyo na ito, bawasan nyo nan. Diba? Para mag-consolidate yung findings. Hindi porket wala pang report, committee report, yung majority, yung Senate Blue Ribbon, ay pangungunahan nyo na.
Kasi ang system, mga kababayan, ganito yan, Marcoleta. Paano, di ba? Paano, Marcoleta, na naglabas kayo ng committee report, wala pa yung sa majority, anong pinagbasihan nyo yan? Di ba? Saan ang galing yan? Kasi mga kababayan, ang minority ang gawain nila, kailangan marinig muna nila sa plenaryo yung committee report ng majority. And from that, mga kababayan, doon po sila maglalagay ng insertion. Ito yung insert ng amyenda, hindi yung insertion na pera. Mag-i-insert sila ngayon ng mga idadagdag nila doon sa findings ng majority. Dito mga kababayan, hindi pa nga nila naririnig yung report ng majority. Gumagawa na kaagad sila ng hakbang. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan. Meron pong dito, may hidden agenda dito. Bakit kanyo? Natatandaan ninyo, hindi nila gusto yung takbo ng Senate Blue Ribbon. Okay? Dahil ang gusto nilang mangyari, i-implicate ang pangalan nitong si dating Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Hindi nila mga kababayan ngayon, kapag nauna na naglabas ng committee report ang majority, ang Senate Blue Ribbon, mga kababayan, ng chairman na si Panfilo Lacson, syempre, ang mangyayari, mga kababayan, yun ang papakinggan ng tao. 'Di ba? Yun ang pakikinggan ng tao eh. Kaya lang, ang gusto nila mangyari, mga kababayan, kaya inunahan nila ito ng paglalabas ng kanilang Senate Minority Report, mga ka-GP Natics, para unahan. Bukod sa unahan, ang purpose nila doon ay isabotahe, mga ka-GP Natics, etong report ni Panfilo Lacson. Kumbaga mga kababayan, kahit anong lumabas doon, ay sisirain na kaagad nila. Kasi naglabas na sila eh. Naglabas na sila ng kanilang sariling report. Gusto nilang mangyari, sila ang pakinggan. At yung kahit anong ilabas ni Panfilo Lacson sa kanyang committee report, sa kanyang Blue Ribbon report, mga kababayan, ay parang gusto na kaagad nila nawasakin. Ganon ang gusto nila. Ganon ang naratibo na gustong gawin nitong si Marcoleta at si Amy. Kumbaga mga kababayan, halimbawa, pag sinabi ni Lacson doon, kunwari lang sinabi niya sa kanyang report na iakyat sa plenary, ay eto lang yung mga namin, eto lang yung mga recommendation, eto yung nakita namin, eto yung mga kasabwat, yung mga tao talaga na mayroong mga tawag dito, may ebidensya na nagtuturo laban sa kanila. Pero dahil inunahan nga nila Marcoleta, mga kababayan, 'di ba? Parang gusto kaagad nilang sabihin or kontrahin yung ilalabas po ng majority. Ganon ang gustong gawin ni Marcoleta. Can the Filipino people await the submission of a final report? Okay, kung ang Filipino people, okay, ay nag-aantay ng submission ng kanilang report, mga kababayan, kailangan ba unahan mo yung Senate Blue Ribbon? Kailangan unahan mo yung majority? Ganun ba yon? Parang wala naman ata sa history ng Senado, mga kababayan, na ang minority ang unang naglalabas ng kanilang report. It should be the majority, mga kababayan, para ito po ay iakyat sa plenaryo, basahin doon, 'di ba? At kapag kayo po ay nakikinig at meron kayong hindi nagustuhan, and that should be the time na kayo po ay magre-raise ng hands, magre-raise ng concern at magsasalita. 'Di ba? Doon kayo makikipagdebate kung ano pa yung mga idadagdag nyo doon sa kanilang committee report. Baka may kulang. Baka may gusto kayong sabihin na hindi nila alam, ganun. O mayroon kayong nalalaman na hindi po, mga kababayan, na ilalagay doon sa kanilang report. Ang mga tao, they're agitated. They're frustrated. Galit na galit ang mga tao. Ninakaw. Nilang ninakaw, nilimas ang kaba ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang. Nako, gamit na gamit ang taong bayan. Hina-hijack, mga kababayan, ang Blue Ribbon. 'Di ba? Hina-hijack eh. Talagang inuunahan ni Marcoleta. Diyos ko, alam mo na namin yung style mo, Marcoleta. Ba? Para sa tao.
Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa. Uy, teka lang, Marcoleta. Teka lang. Is that true? Marcoleta, how come na nakakapagsalita ka ng ganyan? From the history of the Senate. Teka lang, Marcoleta. Kailan ka ba pumasok sa Senado? Kailan ka ba pumasok sa Senado? Marcoleta. Di ba pumasok ka sa Senado nitong 2025 lang? Ibig sabihin, newbie ka. Di ba? Paano mo nasabi na in the history of the Senate, hindi nagsasubmit or hindi pwedeng mag-submit ang minority? Tama ka naman na ang minority ay nagsasubmit, pero hindi dito nauunahan mo ang majority. Nauunahan mo yung chairman na mag-submit ng kanilang report. Anak ng tinapa. Saan mo nakuha yan, Marcoleta? Nakakatawa ka naman. My God, I hate drugs. Nagdudunong-dunungan ng lokong matanda na to. Papapasok mo lang sa Senado eh. Di ba sasabihin mo from the history of the Senate? Eh sabi nga ni Franklin Drilon, di ba? Mga kababayan, pambabastos talaga, pambabalahura, mali talaga itong ginagawa ninyo. Doon maniniwala pa ako kahit tutulog-tulog yun. Yung sinasabi ng iba, si Franklin Drilon, mga kababayan, mahilig matulog, totoo, pero dahil nga sa tagal niya sa Senado, mga kababayan, alam niya na yung proseso. Kahit nakapikit yun, alam niya po yung proseso. Hindi kagaya ninyo na nagrurunong-runungan. Yung isa nga dyan, 3 taon na, hindi pa rin alam yung parliamentary procedure. Maliwanag yun nagsisinungaling ito si Marcoleta at ginagamit na naman ng taong bayan. Pasasabihin, ang taong bayan na naghahanap. Mga kababayan ng taong bayan, naghahanap yan ng katotohanan, hindi yung puro pabida lang. Kayabangan. Majority report. Kaya namin ginawa to because Kim hindi Calderon. namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero Okay, simple. Kaya daw nila ginawa to dahil hindi raw nila alam kung kailan gagawa ng report yung Senate Blue Ribbon, mga kababayan. Ganito lang yan Marcoleta, kung may respeto kayo dyan sa mga kasamahan ninyo, di ba may Viber group naman kayo? Di ba may Viber group kayo? Siguro naman, magkakatabi lang kayo niyan, 24 lang kayo Hindi naman kayo. Mga kababayan, hindi naman ito yung upuan mo, nasa kabilang ibayo pa, nasa probinsya pa yung kasama mo. Hindi naman ganun di ba? Nasa tabi mo lang Hindi nyo ba pwedeng tanungin, kailan ba kayo magsasabit ng Blue Ribbon report nyo? Atat na kami, naisabit yung sa amin. Kailangan muna naming marinig yung sa inyo o mabasa namin para alam namin kung saan kami magpapasok ng mga idadagdag o babawasan natin. Ganon ang respeto. Which is hindi natin nakikita yun ngayon, mga kababayan, dahil kanya-kanyang pabida. Wala po yung sinasabi niya na in the entire history of the Senate, mga kababayan, wala daw nagbabawal. Mali yun. Pwede kang mag-submit ng inyong report, pero kailangan antayin mo muna yung ito ay mabasa yung report. Okay? Ng isang committee sa plenaryo. Pag ito binasa na sa plenaryo, doon ka na magre-raise ng iyong concern. Hindi dito na hindi mo pa naririnig, mga kababayan, yung report ng majority ng Blue Ribbon, meron ka na kaagad. Sa makatuwid, you have no basis at all. Di ba? You really not have basis at all. Kasi paano mo sasabihin yun, mga kababayan, na mali? O paano mo sasabihin na kailangan amyendahan? Wala kang pinagbasihan. Paano kung ang report ng majority ay same lang ng iyo? Diba? Pero alam ko, magkaiba yan. Kasi ang gusto nyo mangyari, implicate si Martin Romualdez
'Di ba? Iligtas yung ibang mga senador. Yan naman ang gusto nyong gawin eh. Oh. Lokong Marcoleta to. Military is going to do that. All right. Now, Senator Ping says it belongs in the trash can. Balongge shot man. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung 3 hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung 3 hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready? Oh, he's Oy! Yung 3 hearings niya at yung 3 hearings ko pinagsama ko yon. Bakit? Ikaw pa ba ang chairman? Hoy! Marcoleta, mahiya ka naman sa balat mo, oy! Kulukulubot na nga yung balat mo. Malapit ka na rin uurin, di ba? Nangangamoy lupa ka na rin. Ganyan ka pa mag-isip. Hindi na sa'yo ang chairmanship ng Blue Ribbon, ha? Walang iyatong si Marcoleta. Mga kababayan, mamarunong. Oh. And even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din. Pati yung kanyang pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun. Hindi yun ang point doon eh, Marcoleta eh. Hindi yun ang point doon. Ang point dito, hindi ba kayo pwedeng magantay? Wala pa kayong proper communication? Malayo ba yung mga kasamahan ninyo? Diba? Bakit sobra kayong atat? Diba? Sobrang saglit lang magantay ng kanilang report. At hindi dyan yung tamang venue. Diba? Media ang ginagawa ninyo eh. Bakit hindi siya sabihin ni Ping Lacson na basura yan? Mga kababayan, dahil wala kang basis eh. Wala kang basis niyan. Eh, paano i-adapt yan ni Lacson? Di ba the only way na ma-adapt yung inyong report, mga kababayan, through plenary. Doon lang yan. Hindi yan pwedeng ma-adapt basta-basta na isasama yan doon sa report nila without even a comparison. Parang talagang hindi abogado, naniniwala na talaga ako ex-Justice Carpio eh. Diba? Talagang lowest rank. Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang. O kita mo ha, walang ganunan, pero kayo nang gaganon. Kumbaga mga kababayan, tama yung sinabi ni Lacson eh. 'Di ba? Respect begets respect. Oh. Kung gusto mong respetuhin ka ng kapwa mo mga senador, matuto rin kayo magrespeto sa kanila. Otherwise, hindi rin kayo re-respetuhin. Babastusin din kayo. Ngayon nagagalit ka na tinawag na trash yung basura, yung inyong minority report. Sabihin mo, hindi pa nga binabasa, basura na agad. Compilation ito ng kanyang pagdinig at compilation ng aking pagdinig. Hindi niya nga binasa. Natural, mga kababayan, sinong may gusto na basahin pa yan? Na alam naman natin, napaka-bias niyan, di ba? My God, I hate drugs. Kapag kasi hindi ikaw yung nakaupo, wag bida-bida. Wag mong pangunahan ang mga bagay na hindi mo na masaklaw. Hindi mo na trabaho yan, Marcoleta eh. Tama naman na okay kayo na mag-submit ng inyong minority report. Tama yon. Hindi kayo pinagbabawalan na mag-submit. Karapatan nyo yun bilang kapwa nyo mga senador. Pero, ibang usapan, di ba? Ibang usapan kapag wala ka ng respeto sa kapwa mo. Hindi mo naman trabaho yan eh. Sabi ko nga, ang dali na makipag-communicate. Hindi mahirap yun. Ang nakikita ng taong bayan dito, imbis na yung trabaho mapabuti, nagiging masama. Kasi nag-aagawang kayo. 'Di ba? Nag-uunahan, nagpapayabangan kayo.
nagkakanya-kanya kayo. Paano natin masusolusyonan o paano nyo masusolusyonan ang isang bagay? 'Di ba? Kung kanya-kanya kayo, may sarili kayong mga agenda. Ano ba to, Marcoleta? Daan ba to? Dahil kailangan sumikat, kailangan mabango ang pangalan sa 2028? Tatakbo ka ba bilang Vice President? Parang ganun ang gusto mangyari. Baka kayo pa ang unang mag-away ni Aimee niyan, ha? Oo. Walang iya to. My God. Kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito. Baka naman makatulong ito. Because, Kaya nga kung titingnan, dapat hindi nyo hinarap sa media. Di ba mga ka-GPnatics, ang right avenue para makita nila yan in order for them to adopt that report or committee report or minority report, whatever you call it, ang kailangan sa kanila nyo muna or antayin nyo yung plenaryo. Ganon yung tama. Hindi, inunahan nyo na sa media. Inilabas nyo na sa media yung report nyo. At yung report nyo, siguradong ibang-iba sa report ni Panfilo Lacson. Kasi according sa kanya, mga kababayan, mahirap i-link si Speaker Martin Romualdez gaya ng gusto nyo mangyari. Eh yung sa inyo, abogado ka pa naman, si Aimee nag-law school. Di ba? Pero pinipilit nyo na ikabit yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez sa anomalya na wala naman kayong maipakita. Yung mga sinasabi nyong witness nasaan, nagtatago. My God. I hate drugs. Eh buha ka ng nanay nyo pala eh. My God. I hate drugs. My God. because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective, hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So, anong basura doon? Yung mukha mo, basura, lukot. yung mukha mo, basura, lukot. My God. Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta. Marcoleta, sabi ko nga, kahit sinong tao, pagbalik ta rin nyo yung sitwasyon, di ba? Put your shoe in his shoe. In his shoe. Di ba? At tingnan natin kung magagalit ka ba or hindi. Kapag ganun mismo ang ginawa ni Lacson, na halimbawa kayo yung nasa majority, biglang naglabas sila ng kanilang minority report without waiting doon sa plenaryo. Di ba? At hindi nyo man lang, o kumbaga parang inunahan nyo sila sa media. Kasi kitang-kita naman anong purpose niyan? Magpasikat kayo sa media. Kumuha kayo ng media mileage, di ba? Wala nang iba. Yun lang yun. Sa huling Senator, sorry. Hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, nag-arrange nga si Senator Ping. Yan. Yan ang sinasabi ko, Sir Dodi Malabanan. Paano nga paano natin masasabi na dissenting opinion ito, 'di ba? Dissenting opinion ito, wala pang official report na nanggaling po mismo doon sa chairman. Mula doon sa mga member. 'Di ba? Isipin po natin, hindi mo masasabing dissenting opinion 'yan kung wala kang basis, kung wala kang ginawang comparison. 'Di ba? Ganon 'yun eh. So, hindi na dissenting opinion yan. Anong tawag ko dyan? Ha? Dedong opinion. Hindi na dissenting opinion yan. Nagmamarunong lang talaga. Kasi pag sinabing dissenting opinion, meron ka pinagkumparahan. 'Di ba? Para i-adapt nila yung inyong report.
kung merong mapupulot. Yun ang inihingi mo, di ba? Mapupulot. Hindi sana, pinakita mo muna sa kanila, inantay nyo muna yung kanilang plenaryo, nabasahin yung kanilang report. Na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no? And the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what will you feel? Eh di dapat sinabi mo doon, bakit Senator Lacson ikaw ang sumasagot? Dapat ganun, di ba? Mga kababayan, huwag ka mang backstab. Nandun yung right avenue eh. For you to ask question. At nakatutok ang mga kamera, nakatutok ang taong bayan at that time. 'Di ba? Kung gusto mo na i-enforce yung sarili mo to ask question for those witnesses or to those witnesses, mga kababayan, at ayaw mo na si Lacson ang sumagot, meron kang karapatan. Pwede mong sabihin sa chairman, pwedeng wag ikaw ang sumagot. Gusto ko manggaling sa kanila. Hindi po ba mga kababayan? Bakit dito ka nagsasalita na naiinis ka pala kay Lacson eh? Tapos, dito ka magsasalita. Anong tawag doon? Isang malaking T. Isa kang traidor. But, well, in the same vein, Oo. Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discayas. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Yan na naman tayo no sa restitution. Paulit-ulit na lang restitution. Maliwanag na yung sinabi dyan mga kababayan. The reason behind ng pakikipaglaban ni Marcoleta sa usaping restitution is because gusto niya na yung mag-asawang Diskaya whenever mga kababayan na sila po ay makapasa bilang state witness ay wala nang mahabol ang gobyerno sa kanila. Kasi nga mga kababayan, hindi mawawala na yung forfeiture eh. Kung ano lang yung i-declare ng mga Diskaya, 'di ba? Eh paano mga kababayan? At syempre, ang isa pa diyan, yung criminal liabilities ng mga Diskaya, pag sila ay napasok sa witness protection program, wala na. Eh di malayang-malaya na naman ito, tatawanan na naman tayo, 'di ba? Isa pa, doon nga sa Senado tinatarantado nila eh. Tapos gusto mo Marcoleta na maipasok sa WPP ito? Sabi nga ni Kiko eh, hindi ako magtataka kung bakit hindi nakakapasok sa Witness Protection Program ito. Dahil hindi marunong makipag-cooperate. Tinatarantado kami. Nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkanong i-restitute ng mga Diskaya? Well, guys, yung tanong ni Marcoleta is irrelevant. Kung magkano daw ang i-restitute na mag-asawang Diskaya. I believe, naniniwala ako, na ang DOJ ay hindi naman nagbibigay ng certain amount. Hindi yan sila nagbibigay ng specific numbers. Ikaw lang talaga mismo ang magsasabi kung magkano ang ibabalik mo. Kasi wala naman ako nakita sa balita, na narinig sa balita na sinabi, oy, Alcantara, ganito ang kailangan mong ibalik. Para ikaw ay matanggap nga parasis namin yung pangalan mo sa Witness Protection Program. Parang wala naman eh. Mga kababayan eh. Di ba? So depende na lang sa'yo talaga in good faith. Kung talagang ikaw ay willing to sacrifice yung mga meron ka na alam mo naman talaga galing yan sa hindi maganda dahil ikaw yung naging ugat ng korupsyon. Visit na matandang to. Alam mo yung civil indemnity will only be available
pag sinabi na ng korte yun hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, doon muna kukunan ng restitution. Sino magko-compute? Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Hindi pagmumulan ng korupsyon. Bakit kanyo mga kababayan? Bakit kanyo? Eto, advance masyado Bakit, mga ka-Jepinatics, yung binalik nila Henry Alcantara, binalik nila Bryce Hernandez, nila Sally Santos, mga ka-Jepinatics, di ba sinapubliko yung pera na yon? Sinapubliko yung pera na yon kung magkano yon. So, ibig sabihin, bakit mo sasabihin na pagmulan ng korupsyon? Pagmumulan lang ito ng korupsyon kapag hindi po, mga kababayan, inilahad sa media or hindi po sinabi sa media or inilabas kung magkano po yung kanilang isinuli. Di ba? Yun lang yung pagkakataon na pwedeng magkaroon ng korupsyon dahil nga lihim kung magkano. Pero the moment na nagbigay ng figure sa media, would you believe, mga kababayan, mananakaw pa yung pera na yon? Aba, naman Marcoleta. Grabe naman yung meron ka bang vision? Ano yung vision na yan? Kung wala sa batas, bakit nyo pinapalitan? Hindi ba, you're bending the law. Okay, mga kababayan, ayan, sa kanya mismo nagsabi you have bending the law. Okay, ang bending the law not necessary means na ito ay breaking the law, mga kababayan. Dito sa ginagawa nila na to, ay pinapadali lang nila, okay, yung pagkakataon na masingil ang mga diskaya. Bakit kanyo? Siyempre, kapag napasok na ito sa Witness Protection Program, dahil sabi ko nga, meron na silang sa criminal liability, hindi na sila masasubject doon. Sa forfeiture, hindi na sila masasubject doon. So, ngayon, kukumputin, mga kababayan, kung magkano yung i-restitute nila. Paano kung halimbawa, mga kababayan, yung buong yaman ng mga diskaya na ikalat na nila habang sila po ay nandoon sa Witness Protection Program, wala na. 'Di ba? Kasi hindi mo mahalungkat, di mo pwedeng kunin yung kunwari may naipamana na nila sa anak nila, naipangalan na nila, hindi mo pwedeng kunin yun doon. Bakit? Sinasabi ng ating konstitusyon, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Sa tingin nyo, mga kababayan, kukulitin pa sila ng gobyerno? Hindi na, dahil nandun na sila sa WPP. Kailangan may proseso, mahabang proseso pa yon. Kung yung pamana ba nila sa anak nila ay nanggaling ba yun sa nakaw, hindi na yun naanuhin ng gobyerno. Kung ano lang, yung sasabihin ng mga diskaya, doon na lang sila mag-compute kung ano yung mismong meron sa pangalan lang nila. Hindi ba? Ay, naku, Marcoleta. Talagang pilingero. Sarap kutongan. Di ba? Talaga ipipilit at pipilit niya Ay, naku, Marcoleta. Nawala na. Saka ba ng ganon? Nasa batas. Sa batas ba yung ganon? Senator, Wala naman akong makuhang iba ng mga testigo. Sa akin ba yun, lag? Statement ni Curly Discaya nung hearing na yon na parang sila pa ang ninanakawan. Ano naman ang inyong pananaw doon? Sarili niyang opinion yun Yun ang pakiramdam niya Di ba? Pinampihan ko ba siya doon? Hindi, Ang gusto ko hindi naman gusto ko po. malaman, Parang paano ako na-involve. nag-aabogado sa kanya? Paano ako nag-aabogado in the same manner na kapag ako nagtatanong, siya ang sumasagot. Ginawa ko. Hindi, ang style kasi noon, tumatapang, yumayabang itong mga diskaya kasi nandun ka. Di ba, pero mo sasabihin yung mga kababayan na nagbumukhang sila pa daw ang ninanakawan? Isipin mo yun
Kaya nagkaroon ng korupsyon, kayo yung ugat. Kung hindi kayo nagbibigay, kung hindi sana kayo nag-ESOP doon sa mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng DPWH, di sana walang ganito. Hindi ba? Ay nako, Marcoleta, naiinis na ako sa'yo. Ma'am Viola, exit ka na naman? Sige, tama yan. Matulog muna. Pag hindi kaya, unahin ang kalusugan. Ang panunood, nandyan lang yan. May replay naman. Okay? Pero wag mo kalimutan mag-like, ha? Okay. So, ayan, mga kababayan. Ito naman, napag-usapan natin. Iwanan na natin yan si Marcoleta. Basta, nakita na natin, meron talagang agenda at talagang gusto lang sirain ni Marcoleta kung ano man ang ilalabas ng Blue Ribbon Chairman Report, mga kababayan. Yun lang yun. Kaya talagang inunahan na nila. Di ba? At ginagamit pa ang taong bayan. Oo nga, dapat nga kung hindi niya gusto yung yung sinabi ni Curly, dapat sinoplak niya, 'di ba? Oh, dapat sinoplak niya. Oy, mali yan. Huwag ka nagsasalita ng ganyan. Dapat ganun eh. Oh, biglang sabi niya, opinion niya yun eh. Teka, yung iba nga, opinion din nila yun eh. Bakit pinakikialaman mo? Pero pag kay Curly, hindi mo pinakikialaman. Oo, tama yun. Victoria Arevalo, kaya walang takot ang mga diskaya dahil kay Marcoleta. Nakikita natin na sila ang sinasandalan ng mga diskaya. Bitter si Bulldog, di ba? Okay.